Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi pa man natatapos ang kaguluhan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia, nakisabay pa ang digmaan naman sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Pero tila is na namang namumuo ang tensyon ng namamagitan sa ilang mga bansa sa Asia. Maraming mga lumabas na ulat ang tungkol sa mga patutsyadahan ng mga bansang ito. Nagbabala si North Korean leader Kim Jong-un na hindi magdadalawang isip ang Pyongyang na maglunsad ng nuclear attack kung patuloy na iinisin ng mga kaaway sa nuclear weapons nito. Ang pahayag ni Kim Jong-un ay kasabay ng pakikipagkita niya sa mga sundalo para sa Missile Bureau ng militar at pinuri ang mga ito sa katatapos lamang na drill ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM, sinabi ng KCNA News Agency. Aniya, ipinakita ng test ang loyalty at malakas na paninindigan ng armed forces at ang clear explanation of the offensive counteraction mode and the evolution of the nuclear strategy and doctrine of the DPRK not to hesitate even a nuclear attack when the enemy provoke it with nukes. Ngayong linggo ay sinabi ng North Korea na sinubukan nito ang pinakabagong ICBM upang palakasin ang kahandaan ng kanilang nuclear forces laban sa mga ginagawa ng Estados Unidos. Nitong Miyerkules, 20 ng Disyembre, naglabas ng joint statement ng Estados Unidos, South Korea at Japan na kumukondena sa pinakahuling ballistic missile ng North Korea at hinimok sa substantive dialogue without preconditions. Ani Kim, ang paglulunsad nila ay nagpapakita ng high mobility at rapid attack capability ng kanilang mga militar. The UNSC should place heavy responsibility on the irresponsible behavior and act of the United States and the ROK, which have aggravated the tensions on the Korean Peninsula through all sorts of military provocations all year round. Ito naman ang sinabi ng kapatid ni Kim na si Kim Yo-jong na kumukondena sa United Nations Security Council o UNSC sa pagdaos ng meeting sa ICBM launch. Nitong Miyerkules, nagdaos ang United States, South Korea at Japan ng joint air malapit sa Korean Peninsula. Kasunod ng babala ni Kim Jong-un ay agad namang naglabas ng sagot ang Washington, Tokyo at Seoul. Nanawagan ng mga ito sa Pyongyang na ihinto ang anumang isinasagawang mga provokasyon at tanggapin ang panawagan ng mahalagang dialogo ng walang kondisyon. Samantala, bukod sa North Korea, isa pang malaking bansa ang nagbabala din ng hindi maganda na syempre sangkot ang Pilipinas dahil ito ay tungkol sa pinagagawang paring West Philippine Sea. Ayon sa China, kung sakaling magkamali ang Pilipinas sa pagtaya ng sitwasyon ay ipagtatanggol ng China ang kanilang karapatan. Ibinida ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mga bagong armas kasabay ng pagdiriwang ng ika-83 anibersaryo ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas sa gitna ng mga lumilitaw na banta ng posibleng makaapekto sa seguridad sa rehiyon. Mahalagang palakasin ang kakayahan ng AFP upang itaguyod ang paninindigan at external defense ng bansa ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama sa pagdiriwang na ito bukod sa Pangulo ay si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na pinuri dahil sa pagsama nito sa resupply mission sa Yungin Shoal na kung saan nasaksihan niya ang panghaharas ng China Coast Guard. Sakay noon si Browner ng Onay sa May 1 na kinukumpuni sa ngayon matapos masira dahil sa dangerous maneuver ng mga barko ng China. Sa gitna ng paulit-ulit na insidente ng panghaharas ng China sa Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea, nag-usap na sa telepono noong isang araw lamang sina Foreign Affairs Secretary Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Pero sa ulat na inilabas sa isang pahayagan sa China ay nagbabala umano ang China sa Pilipinas kung magkakamali ang Pilipinas sa pagtaya ng sitwasyon, magsarili o makipagsabwatan sa mga may masamang intensyon para manggulo, dedepensahan umano ng China ang kanilang karapatan at marinding tutugon. Ayon pa kay Wang, nasa isang sangandaan daw ang relasyon ng Pilipinas at China kaya dapat umano na maingat kumilos ang Pilipinas. Sa halip na kumilos sa anyay maling direksyon, dapat daw agad na bumalik sa tamang landas ang Pilipinas at gawing prioridad ang maayos na paghawak sa kasalukuyang maritime situation.
Ayon naman kay Manaloy, naging prangkahan ang kaniyang pakikipag-usap sa China. Nilinaw din daw kung ano ba talaga ang posisyon ng magkabilang panig sa ilang issue. Pareho naman nilang ipinunto ang kahalagahan ng pag-uusap para matugunan ang mga ito. Ayon sa DFA ay mayroong Bilateral Consultation Mechanism o BCM ang mismong binuksan ng dalawang bansa upang mapag-usapan ang mga maritime issues. Kailangang palitan ng Pilipinas ang estratehiya nito sa paghawak sa issue sa West Philippine Sea dahil hindi umuubra ang tradisyonal na pamamaraan ng diplomasya sa China. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panahon na para sa gobyerno ng Pilipinas na gumawa ng bagong paraan kung paano haharapin ng China dahil lumilitaw na ang kasalukuyang mga pamamaraan ay halos hindi umuusad. Ang kasalukuyang diplomatic efforts sa China ay patungo sa poor direction ayon sa Pangulo. To this point, we have resorted to the traditional methods of diplomacy where, should there be an incident, we send note verbal. Our embassy will send a démarche to the Foreign Affairs Ministry office in Beijing. But we have been doing this for many years now, with very little progress. Ani Marcos sa panayam ng Japanese media nitong Sabado. We have to do something what we have not done before. We have to come up with a new concept, a new principle, a new idea so that we moved, as I say, we move the needle the other way. It's going up, let's move the needle back so that paradigm shift is something that we have to formulate, dagdag ni Marcos. Ipinunto ng Pangulo na hindi gaganda ang sitwasyon sa West Philippine Sea kung magpapatuloy ang pakikitungo ng Pilipinas sa China tulad ng pagharap nito sa kasalukuyang sitwasyon sa karagatan. Ang Pilipinas ay gumawa ng 3 legal na hakbang tulad ng paghain ng diplomatic protest sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, pagpapatawag kay Chinese Ambassador Wang Xilian at paggawa ng démarche sa Chinese Ministry of Foreign Affairs officials para tawagan ang China Coast Guard. Sinabi ni Marcos na ang Pilipinas ay magpapatuloy na makikipag-usap sa mga katuwang nito sa Indo-Pacific region at sa iba pang bahagi ng mundo kung kinakailangan upang mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi niya gugustuhin ng gobyerno na umabot sa punto na magkaroon ng insidente na maaaring magdulot ng aktwal na marahas na karahasan. Ayon sa Pangulo, napakaraming ideya kaugnay sa paradigm shift, subalit kabilang sa kasalukuyang pagsisikap ang pag-uusap sa partner ng bansa para makapaglabas ng joint position. We have to bring all of those ideas together and to change the direction that these incidents have taken us. We have to stop going that way. We've gone down the wrong road. We have disengaged and find ourselves a more peaceful road to go down. Ani Marcos. Sinabi rin ng Pangulo na kailangang mabilis na kumilos ang Pilipinas sa pagharap sa China sa West Philippine Sea dahil naapektuhan na nito ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!